Isa pa sa usap-usapan, maingay na naman yung pambansang ate ng mga katangahan. Mm. Yung kinikilalang kaalyado ng mga Duterte, pero halata namang sila ay nagtatrayduran at nagpaplastikan. Eto, sabi dito ni Amy Marcos, senadora ng mga taga Davao, hindi ng mga taga Ilocos. Ngayon, nasaan ang ICI report na April Fool hudas pa? Parang yung paghahanap lang niya kay Tommy Manotoc. Nasaan na si TJ? Nasaan na si P1? Siya, uy, nga pala, nakita ko na yung mga nakita ko na yung mga larawan ni P. Mas maganda siya ng di hamak kay kay Amy, no? Naging Miss International siya, di ba? Si Aurora P1. Ano kaya nagustuhan niya kay Baba? No? Baka magaling bumuka ka. O yun lang. Tsaka naghahanap siya ng report ng ICI. Obligado ba ang presidente? Di ba ang ICI ay nagawa yan through executive order? Imelda Lopez, magandang gabi po. Kapag nagawa yan sa ginawa yan ng ehekutibo, di ba normal lang na sa ehekutibo lang magre-report? Anong kapangyarihan o kakapalan ng pagmumukha na meron itong si Amy Marcos para ng report? At diba ito na lang, may sarili silang investigasyon, Blue Ribbon Committee. O bakit hindi iyon ang isiwalat sa publiko? Paano nga pala may isisiwalat sa publiko? Dahil ayaw naman pirmahan ng grupo ni Amy Marcos na nandun yung pangapangalan nila. Yun lang. Kaya sabi dito ni Yusik Claire Castro, sana po kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, consistent sa pagbatikos dito at pagpuna. Hindi lamang sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr., kundi sa mga nakarang administrasyon. Itong si Atty. Claire Castro, salbahe ka. Paano siya lalaban sa korupsyon nung panahon ni Digong? Alam mo ba kung ano relasyon nila ni Digong? Salbahe. Pinikot lang ni Baba yang si Manotoc at pinadukot niya dahil presidente si late FEM natakot Manotoc. Natakot? Tinutukan ng pekpek, natakot yung Manotoc? Ikaw, Tita Joanna, gaano kalaki yung pekpek na itinutok kay Manotoc? Yung pekpek na ba yan, kumakain ng Tommy Manotoc? Maayos ka, tita. Sabi dito ni Dario Padilla, tinakot daw niya kaya pinatulan ni Manotoc. Ang tinutukan niya ng eskwela. Yung pekpek. Kasi laki ng eskwela. Ang laki naman, Kuya Dario. Ikaw, Kuya Dario, maayos-ayos ka. Di pa ako nakakita ng ganun ka. Mas malaki sa kwan ng elepante? Aray ko. Akala ko malaki lang kay Baba. Gaano kalaki yung eskwela? Okay na yun, kasya isang building. Aray ko. Kahit pagsabay-saybayin mo sina Digong mo, Tommy Manotoc, isabay mo na si Marcoleta, kakasya pa rin, maluwang pa. Ano yan, jeep? Singlapad pes ni Baba. Aray ko. Ngayon, napakasalbahe nyo sa akin ngayong araw na to. Ngayon lang ako mag-livestream ng Lunes eh. Sonan Pro, gandang gabi. Smiling Grave, shout out. Hello. Ayan, dahil nga dito, bunsod nga dito, kasi topic na naman sana. Maliban dun sa paghingi ng report ng ICI, na wala naman siyang bilang, wala naman siyang karapatan ito, dahil wala nang pumapansin, pilit na nagpapapansin itong ng agaw, kaya Aurora P1. Sabi nito, giniit ni Senador Amy Marcos ng agarang pagpasa ng panukalang batas na layong magbigay ng ginhawa sa mga Pilipino mabibigyan nga tayo ng ginhawa sa pagbabawas ng buwis. Puta na, pero nakikita mo naman yung muka para lagi ka nasa impyerno.
'Di ba, Ma'am Emilia Agustin? Sa pamamagitan ng pagbawas ng buwis para maibsan ang matinding epekto ng presyo sa mga bilihing dulot ng krisis sa langis. Sa ilalim ng Senate Number 2005, itinutulak ni Marcos ang pagtaas ng income tax exemption sa 500,000. Ang taunang kita mula sa kasalukuyang 250,000. Gayon din ang pagtataas ng siling ng mga bonus, kabilang na ang 13-month pay at iba pang benepisyo na hindi pinapatawan ng buwis sa 200,000 mula sa kasalukuyang 90,000. Kailangan ito upang mas malaki ang maiuwi ng mga manggagawang Pilipino sa gitna ng sunod-sunod na pagsirit ng presyo ng mga bilihin dahil sa krisis. Saad ni Marcos ng taga Davao. Dagdag pa niya, hindi kayang kontrolin at agarang mabigyan ng solusyon ng pamahalaan ng sitwasyon. Siguraduhin man lang natin na mas malaki ang maiuwing kita ng mga bawat Pilipino upang gusto niya palang maitaas yung bawat kita ng mga Pilipino. Bakit hindi niya hikayatin yung mga namumuhunan na itaas ang sahod ng mga 'to? Yun lang. Ang gusto ni Amy Marcos, tanggalin ang VAT, tanggalin ang mga buwis. Mga kapatid, kaya umuusad, kaya lumalakad, kaya effective ang ating gobyerno dahil sa mga buwis na 'yan. Saan natin kukunin yung ipinansasahod natin sa mga nagtatrabaho sa gobyerno? Saan natin kukunin ang sahod ni Amy Marcos? Oops, kung talaga sana na para maibsan, makamenos, ibigay na lang sa taong bayan yung mga ng kanilang mga pangangailangan. Bakit hindi pinanukala ni Amy Marcos na hindi na sila sumahod at itulong na lang sa iba? Ano, ang gusto nila magsakripisyo ang bayan, ang kaban ng bayan. Samantalang nandiyan yung sahod nila, bakit hindi yan ang ipamudmud nila sa mga nangangailangan? Ang laking kahipokritohan, 'di ba? 'Di ba? O eto, kapag isinakripisyo ang buwis, hindi natin sisingilin, babawasan. Ang laking matatapyas yan sa kita ng bayan na ipinamamigay, pinasasahod, pinangaayuda sa mga nasa gobyerno at iba pa. Kapag kulang ang serbisyo, kapag kulang ang pondo, anong gagawin ng gobyerno? Mangungutang. Para masustentuhan yung pagsahod, yung pangangailangan ng ating gobyerno. Kapag tayo na naman ay nangutang, ano na naman sasabihin nila? Ang taas na naman ng utang ng gobyerno. Wala na naman ginawa ang presidente. Gano'n na naman ang tirada. Hayaan na natin 'yan. Kung talagang gusto mo na umusad ang kita ng mga kababayan natin, ipanukala mo ang pagtaas ng minimum wage. Bakit? Takot na takot kayo sa mga negosyante? Kasi gusto ninyo buhay ang negosyante kasi para 'pag tumakbo kayo, meron kayong pondo, gano'n. Aray, ewan ko diyan sa manang ay kabsa mo lang nga, bakit kapatid ko ba 'yan? Kabsat update man diyan kaso ni Kapitan Bugbog. Ngayong araw dapat. Ngayong araw pero wala pa akong update. Yung sahod na lang ni Amy at yung mga kalyado niya na mga Duterte senators, kaya nga 'di ba? Napakasimple. Ilan yung matitipid ng gobyerno, 'di ba? Kung yung sahod ng mga senador wala namang silbi yung iba diyan. Yung iba nga diyan, sumasahod kahit hindi naman napapakinabangan, nagtago ng tago. Oh, bakit hindi na lang yung sahod ni Bato de la Rosa ipamigay sa tao? O di nakatulong pa ang gago. Kaya hanggang sa kaya ito, sinagot naman siya ni Ping Lacson. Lacson mga kapatid, eto napakalinaw. Dito sa Qatar wala daw tax. Sabi do'n, PH risk losing 320 billion if VAT suspended. Kaya nang sagot ni Ping Lacson na 'pag tinupad, sinunod yung panukala ni Amy Marcos, 320 billion ang malalagas sa atin. And imagine, ladies and gentlemen, kung gaano kalaki yung 320 billion na yan para ilagay sa mga ikabubuhay ng ating mga kababayan, pagtulong sa ating mga kababayan, projects at pasahod sa ating mga kawani ng gobyerno. Madali lang kasi magsalita sa isang Amy Marcos dahil alam naman niya na hindi niya kayang isakripisyo ang kanyang sahod. Di nawalan siya ng buto.
Tahimik lang dito pero taas pa rin ang bilihin. Amo ko nga sabi sa'kin tipid-tipid. Oh, okey.